Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Solana ngayon pong January 10 taong 2025. Ayan, nakikita po natin dito ay ang daily chart time frame ni Solana. At mapapansin po natin dito na meron po tayong isang pattern dito. Isa po itong triangle pattern at yung huling projection natin dito kay Solana ay nito pang nakalipas na January 3. At isa po sa aking mga projections dito ay nasabi ko po na kung magkakaroon po tayo ng breakout sa upper portion ng ating pattern na ito, ay mataas po ang posibilidad na ito ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo at ito po ay maaring umabot sa presyong $250.18. Ayan, kung saan ay ang major resistance natin dito. Yan, at base na rin po yan sa pattern natin. Yan, maaari po niyang pinakamataas na maaari po niyang akyatin kapag nagkaroon tayo ng breakout dito. Ngayon, ang kinalabasan po ay ayan, nagkaroon nga siya ng breakout nitong January 3. Kaso ay yan, nauntog lamang po siya rito sa ating minor resistance dito sa presyong 222.35. Ayan, pinatamaan po pala niya ito noong nitong nakalipas na January 6 at ang kagandahan po nito ay meron po tayong nakaabang dyan na isang sell pending order. Ayan, or take profit. At dahil dyan ay nakapag-take profit po tayo. Ayan, nakapagbenta po tayo rito kay Solana. At nangyari po dyan ay kasunod niyan ay agad po nating pinapalitan yan ng buy pending order. Kapag may na-trigger po na sell pending order ay kailangan po nating palitan ng buy pending order. At kapag buy pending order naman yung na-trigger ay kailangan na rin po nating palitan yan ng sell pending order. Which is yan po yung nangyari nitong January 8. Yan, nung January 8 ay bumagsak po. Yan, at bumalik sa loob ng ating triangle pattern na ito ang market price ni Solana. Kaya sa madaling salita ay yung naranasan po na breakout ni Solana rito ay isa po itong false breakout. Yan, ito po yung tinatawag nilang false breakout kasi bumalik siya sa loob. Yan. Nangyayari po ang false breakout kung pag nagkaroon po tayo ng kapag yung inaasahan po natin na aangat dulot po ng nakita natin sa pattern ay bigla palang kabaliktaran yung naging kinalabasan ito. Kaya yan po, may mga false breakout po yan. Kaya yung mga pattern natin na ito ay hindi po ito laging tama. Yan, maring mauwi po ito sa pagkakamali. Kaya ganyan po yung part po yan ng risk bilang paggamit ng chart patterns. Kaya lahat naman po ng mga indicators ay wala po talagang 100% na nakakapag-predict sa kung ano ang future movement ng isang market. Kaya ayan. Pero hindi naman po madalas na mangyari ito. Ayan. Mas karaniwan po yung pag talagang nagkakaroon tayo ng breakout dito sa ating pattern ay nauuwi po ito sa mataas na or sinusundan po ito ng isang matinding paggalaw sa presyo. Kaya ayan, nitong nakalipas po na January 8 ay bumagsak po si Solana at tumagos siya dito sa ating major support dito sa presyong 200.69 kung saan ay dito po natin sinet yung buy pending order natin at yan po na triggered po yan. Ayan, nakabili po tayo rito at yan, gaya ng aking sinabi, yung rules po ng strategy natin yan ay kailangan po nating palitan ulit ito ng sell pending order. Kaya dito po natin sinet yung ating sell pending order ulit dito sa 222.35. Kaya ayan, ngayon ay nagpatuloy pa sa pagbagsak ang market price nitong si Solana. Yan, kahapon ay bumuo ulit siya ng isang medyo malaking bearish candlestick. Yan, bumagsak siya at ang nangyari pa rito ay tumagos siya dito sa ilalim ng ating pattern dito.
Ayan. Pero nagawa po pigilan ng ating major support dito sa 185.47 kanyang pagbagsak. Kaya mapapansin po natin dito na parang yan, parang tumalbog po siya. Ayan, kung mauuwi po sa isang bullish na candlestick ang mabubuong candlestick ngayon, ay masasabi natin na isa po itong rejection. Ayan. Ngayon ay meron po tayong nakaabang rito na isang buy pending order sa 108 dito po sa presyong 185.47 at yan, na-triggered na naman po yan kahapon. Kaya nakabili po tayo dito. Yan, ganyan po yung strategy natin dito. Parang dollar cost averaging na rin po ito. Kaso bumibili po tayo sa mga support levels. Ayan. At gaya po ng aking sinabi kanina na rules natin, trading rules natin, kapag nakakabili po tayo, ay pinapalitan po natin yan ng sell. Ayan, kaya mag-set po tayo rito ng sell pending order dito sa 200.69. Ayan, yan po yung ating trade setup ngayon dito kay Solana. Ayan, yung sunod po na nakaabang na buy pending order natin dito ay nandito na po sa 175.19. Ayan. At yung unang price target po natin dito ay nakaset naman dito sa 200.69. Kaya ayan, update po natin yung mga nabasag na support natin dito dulot po ng pagbagsak ng market price ni Solana nitong mga nakaraang araw. Kaya update po natin ito, major support natin na nabasag at ito na po ngayon ay nagsisilbing major resistance. Ayan, color coding natin dito is lahat ng mga kulay green ay ito po ay mga resistance at lahat naman po ng mga kulay red ay ito naman po ay mga support. Kaya kapag sinabi nating support ay ito po yung mga nagsisilbing harang or ito po yung pumipigil sa pagbagsak ng market price. At yung resistance ay ito naman yung pumipigil sa pag-angat ng market price. Ayan. Maging yung trend support natin na ito ay nagsisilbi na po itong trend resistance. Kaya ayan. Ngayon ay yung aking projection ngayon ay mukhang ang posibleng mangyari po sa mga paparating na araw ay maari pong magpatuloy sa pagbagsak itong si Solana. Ayan, kung magpapatuloy po ang kanyang bearish momentum. Lalong-lalo na po kung yung ating Hall Street indicator na ito, ayan, ito po yung ating Hall Street indicator, yung kulay green na yan. Lalong-lalo na kung pag nagkulay red po yan. Sa ngayon, kulay green po siya. Ibig sabihin ay maski pa paano ay bullish pa rin ang kalagayan ng market ni Solana. Kaso lumilit na po yung sukat nito. Ibig sabihin ay hinang-hina na po ang bullish momentum ni Solana. At kapag naging kulay red po yan, ay ibig sabihin ay ayan na, bearish na po ang may control sa market ni Solana at mataas yung chances na tuluyan po niyang mababasag yung ating major support dito sa presyong 185.47. At kung pag nangyari po yan, ay mataas ang chances na babagsak itong si Solana at yung sunod na major support na pipigil sa kanyang pagbagsak ay nandito po sa price level na 175.19. Ayan. Pero kung mahina pa rin po yung momentum natin dito kay Solana. Ayan, kung mahina po ang momentum natin kay Solana, ay mauuwi po siya sa pagko-consolidate dito sa ibabaw ng ating major support dito sa 185.47. Ayan, or ilalim ng lower portion ng ating pattern dito. Ayan. Ngayon ay aangat lamang, maaring umangat po itong si Solana kung sakaling makabalik po siya dito sa loob ng ating triangle pattern na ito. Ayan, maaari po siyang umangat. Ayan, pansamantalang umangat. Ayan, or maaring kapag nangyari po ito, kapag nakabalik po si Solana sa loob ng ating triangle pattern na ito, ay considered po ulit na isa itong false breakout. Ayan, false breakout na naman po ito. Katulad po ng nangyari dito. Ayan, kung saan ay isa na rin po itong
false breakout. Kaya yan. Sa ngayon ay ang nakikita ko po rito ay mukhang mataas pa rin po yung chances na makakaranas ng patuloy na pagbagsak itong si Solana. Kasi yan na nga, mapapansin natin na ang ating Hall Street indicator ay mukhang malapit na pong magbago ang kulay nito. Maliban po rito ay ayan na rin, may lumalabas na po na kulay red na QQE bars natin dito. At kung pag nagpatuloy po yan, ay sa tingin ko ay hindi magtatagal ay tatagos ang market price ni Solana sa ating major support na ito. Lalong-lalo na at sinamaan pa ito ng breakout dito na naganap kahapon. Kaya ayan. Pero may posibilidad na maaari pa ring mapigilan ng major support ang pagbagsak na ito ni Solana kasi isa po itong major support. Kaya medyo matibay na rin po ito at hindi po ito basta-basta mababasag. Kakailanganin po ng matinding bearish pressure para mabasag ito. At kung pag bigo pong basagin ng mga bears ang major support na ito, at yan, dyan ko po masasabi na mauuwi sa pagko-consolidate sa ibabaw nito ang market price ni Solana. Kaya yan po ulit yung aking mga projections at saka kasalukuyang trade setup dito kay Solana. Sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.